Hindi ako naniniwala noon sa White Lady ng Balete Drive. Dahil para sa akin, isa lang siyang kwentong paulit-ulit na kinukwento ng mga taxi driver para pampagising sa sarili kapag madaling araw. Isang multong babae raw na nakaputi, bigla na lang tatawid ng kalsada, minsan sasakay, minsan makikita sa salamin. Minsan, mawawala na lang na parang hindi kailanman nandoon. Hanggang sa ako na mismo ang dumaan sa Balete Drive ng mag-isa. 2:00 ng madaling araw yon. Gabi yon ng undas. Wala akong balak dumaan doon. Pero dahil traffic at sarado ang ilang kalsada, napilitan akong sundan ang navigation ng sasakyan ko. Nang marinig ko ang boses ng GPS na nagsabing, "Turn right to Balete Drive," may kung anong biglang bumigat sa dibdib ko. Tahimik ang paligid. Masyadong tahimik para sa isang kalsadang nasa gitna ng lungsod. Ang mga puno ng balete ay nakatayo sa magkabilang gilid, matatanda, makakapal, at tila magkakakilala. Ang mga sanga nila ay nag-aabot sa ibabaw ng kalsada, parang mga daliring nagtatagpo, bumubuo ng isang madilim na lagusan. Binuksan ko ang radyo para mabasag ang katahimikan, pero puro static lang ang narinig ko. Pinatay ko rin agad. Mas lalo lang akong kinabahan. Habang umaandar ang sasakyan ko, napansin kong kakaiba ang mga ilaw ng poste. May mga bahagi ng kalsada na maliwanag, tapos may biglang didilim. Parang may mga parte ng Balete Drive na ayaw magpakita. Doon ko siya unang nakita. Sa malayo, may isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakaputi, mahaba ang buhok, nakayuko ang ulo. Mabagal ako nagpreno. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang natural na reaksyon ng katawan ko ang bumagal. Sa isip ko, tao lang yan. Baka nangangailangan ng tulong. Baka naligaw. Baka may hinihintay. Nang mas mapalapit ako, napansin kong wala siyang sapatos. Ang mga paa niya ay diretso sa asfalto. Pero hindi siya mukhang giniginaw. Hindi rin siya gumagalaw. Parang hindi siya humihinga. Nilagpasan ko siya. Hindi ako tumigil. Hindi ko rin alam kung bakit, pero may boses sa ulo ko na paulit-ulit na nagsasabing, "Huwag kang hihinto." Pagdaan ko, sinilip ko siya sa side mirror. Nandoon pa rin siya, nakatayo, nakatitig sa direksyon ng sasakyan ko. Ngunit may mali. Ang mukha niya, hindi malinaw. Parang may aninong gumagalaw sa harap nito. Parang hindi buo ang anyo niya. Parang hindi siya ganap na naroon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Inapakan ko ang gas. Ilang metro pa lang ang layo ko. Bigla akong napansin na may nakaupo na sa passenger seat. Hindi ko siya nakita na sumakay. Walang tunog ng pinto. Walang galaw. Basta nandoon na lang siya. Ang babae. Nakaputi. Hindi ko magawang tumingin ng diretsyo. Ramdam ko lang ang presensya niya. Mabigat. Malamig. Parang may hangin sa loob ng sasakyan kahit sarado ang mga bintana. "Pwede po bang ihinto mo muna?" Mahina niyang sabi. Boses niya ay parang galing sa ilalim ng tubig. Mabagal, malalim, malungkot. Hindi ako sumagot. Matagal na akong nag-aabang, dagdag niya. Lahat sila, dumadaan lang. Sa wakas ay naglakas loob akong tumingin. Wala siyang muka. Hindi literal na wala, pero parang tinakpan ng mahabang buhok ang buong mukha niya. At sa pagitan ng mga hibla, may mga matang nakasilip. Marami, hindi dalawa. Napakapit ako sa manibela. "Pakibaba na lang po ako," sabi niya ulit. "Dito lang." Tinuro niya ang isang bahagi ng kalsada kung saan mas makapal ang mga puno ng balete. Madilim, walang ilaw, walang bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero huminto ako. Pagtingin ko sa passenger seat, wala na siya. Huminga ako ng malalim. Akala ko tapos na. Pero nang sumilip ako sa salamin, nakita ko siya. Nakatayo sa likod ng sasakyan. Ngumiti siya. At doon ko na nakita ang tunay niyang mukha. Durog. Parang nabasag na salamin. Hindi pantay ang mga mata. Ang bibig niya ay nakaunat ng sobra. Parang pilit na pinangiti. "Salamat," sabi niya. Bihira na ang humihinto. Biglang bumagsak ang lamig sa buong paligid. Nararamdaman kong may dumaan sa loob ng sasakyan ko. Parang hangin, pero mabigat.
parang may humagod sa kaluluwa ko. Bigla na lang umandar ulit ang sasakyan kahit hindi ko inaapakan ng gas. Umalis ako sa Balete Drive na nanginginig ang buong katawan. Pagdating ko sa bahay, hindi agad ako natulog. Binuksan ko ang cellphone ko at naghanap ng mga kwento tungkol sa White Lady. Doon ko nalaman ang isang detalye na hindi ko alam noon. Hindi raw siya basta-basta nagpapakita. Pinipili niya ang mga dumadaan tuwing undas. Pinipili niya ang mga handang makakita. At kapag minsan mo siyang naisakay, hindi raw yun ang huli. Kinabukasan, pagtingin ko sa salamin ng sasakyan ko, may bakas ng kamay sa passenger side window. Puti, mahaba ang daliri, at sa gitna ng salamin, may nakaukit na parang kuko. Babalik ako. Hanggang ngayon, tuwing dadaan ako sa Balete Drive, kahit araw, ramdam ko pa rin ang lamig. At minsan, sa side mirror, may aninong sumusunod, nakaputi, nakayuko, naghihintay ng susunod na hihinto. Kaya kung sakaling mapadaan ka roon ng madaling araw, lalo na kapag undas, at may makita kang babaeng nakaputi sa gilid ng kalsada, tandaan mo ito. Hindi lahat ng humihinto ay nakakaalis ng mag-isa.